Si Doktora Emilia o Emel ay kilala sa kanyang dedikasyon sa propesyon. Bilang isang respetadong pediatrician sa isang pribadong ospital sa puso ng syudad. Abala ang kanyang buhay sa paggamot sa mga bata at pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Bukod sa kanyang matagumpay na karera, taglay rin ni Emil ang angking ganda. Mahaba at kulot na buhok, matangkad na tindig at mga matang may kakaibang kinang. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na imahe at eleganteng pananamit, mayroon siyang simpleng pagnanais, ang makahanap ng tunay na pag-ibig. Isang araw ng Sabado, gaya ng kanyang nakagawian, maagang nagtungo si Emil sa palengke upang mamili ng sariwang gulay at prutas. Ito ang kanyang munting pagtakas mula sa magulong mundo ng ospital. Habang abala siya sa pamimili ng gulay, napansin niya ang isang kargador na halos araw-araw niyang nakikita. Si Mang Tonyo, tawag ng iba, ay isang masipag at tahimik na lalaki. May katamtamang edad, matangkad, at may katawang hinulma ng matinding pagbubuhat. Sa kabila ng marami niyang damit at pawisang mukha, may kakaiba siyang alindog na hindi maipaliwanag ni Emil. Hindi nagtagal, napansin din ni Mang Tonyo ang madalas na pagbisita ni Emil sa palengke. Palihim niya itong pinagmamasdan habang abala sa pamimili. Hangang-hanga siya sa ganda at kabaitan ng doktora. Isang araw, nilakasan niya ang kanyang loob. Habang papalabas si Emil ng palengke, bigla siyang nilapitan ni Mang Tonyo. "Magandang araw po, doktora," bati ni Mang Tonyo. Halata ang kaba sa kanyang boses. Nagulat si Emil, ngunit ngumiti pa rin siya. Magandang araw din po," sagot niya. "Pasensya na po kung naistorbo ko kayo, doktora. Pero matagal na po ako may gustong sabihin sa inyo," patuloy ni Mang Tonyo, habang pinagpapawisan ang kanyang palad. "Pinakamaganda po kayo sa lahat ng nakita ko sa palengke. Sana po, payagan niyo akong ligawan kayo." Nagulat si Emil sa diretsahang pag-amin ni Mang Tonyo. Bihira siyang makarinig ng ganoong klaseng panliligaw, lalo na mula sa isang kargador. Marami na siyang naging manliligaw na doktor, abogado at negosyante. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na kausapin siya ng ganoon sa gitna ng palengke. May kakaibang damdamin siyang naramdaman, paghanga sa katapangan ni Mang Tonyo at bahagyang pagkalito. "Salamat sa iyong sinabi," sagot ni Emil. Sinubukang itago ang kanyang pagkabigla. "Ngunit, alam mo ba kung sino ako?" "Opo, doktora. Kayo po ang doktor ng aking pamangkin. Nakita ko po kayo dati sa ospital," sagot ni Mang Tonyo habang nakayuko. "Alam ko po na malaki ang agwat namin. Ako po ay isang hamak na kargador lang. Samantalang kayo po ay isang matagumpay na doktora. Pero sana po, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Walang masama kung susubukan ko, di po ba?" Napangiti si Emil. Sa simpleng sinabi ni Mang Tonyo, nakita niya ang sensiridad. Isang hamak na kargador? Ngunit para kay Emil, ang sensiridad at katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon sa lipunan. "Sige, Mang Tonyo, bigyan kita ng pagkakataon," sagot niya at umalis na. Mula noon, naging masigasig si Mang Tonyo sa panliligaw kay Emil. Tuwing Sabado, sinusundan niya ito sa palengke. Tumutulong sa pagbubuhat ng kanyang pinamili at nag-aalok ng tulong sa iba na kargador. Unti-unti, nakita ni Emil ang tunay na ugali ni Mang Tonyo. Masipag, mapagkumbaba at may busilak na puso. Hindi nagtagal,
nahulog ang loob niya kay Mang Tonyo. Hindi alintana ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay. Pinili ni Emil na sundin ang tibok ng kanyang puso. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi nakikita sa estado sa buhay, kundi sa kalooban ng isang tao. Makalipas ang ilang buwan, naging formal ang kanilang relasyon. Hindi naging madali ang pagtanggap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, lalo na sa panig ni Emil. Maraming kumontra sa kanilang relasyon, ngunit nanatili silang matatag. Alam nilang ang pag-ibig nila ay totoo. At sa isang mainit na hapunan, lumuhod si Mang Tonyo at inalok ng kasal si Emil. Walang pag-aalinlangang, sumagot si Emil ng oo. Ang pasya ni na Doktora Emil at Mang Tonyo na magpakasal ay parang isang alon na bumangga sa dalampasigan ng kanilang magkahiwalay na mundo. Sa panig ni Emil, ang balita ay sinalubong ng matinding pagtutol mula sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina na si Aling Remedios ay halos himatayin nang malaman ng tungkol sa nobyo ng kanyang anak. "Emilia, ano bang naiisip mo?" Halos pasigaw na tanong ni Aling Remedios habang nakahawak sa kanyang dibdib. "Isang kargador, hindi ka ba nahihiya sa mga kasamahan mo sa ospital? Sa mga kamag-anak natin? Sa mga magulang ng mga pasyente mo?" Mahal ko po si Tonyo." Mahinahong sagot ni Emil. Kahit na nasasaktan siya sa mga salita ng kanyang ina. "Hindi po importante ang propesyon niya. Ang mahalaga po ay ang pagkatao niya." "Pagkatao? Anak, ang pag-ibig ay hindi lang sapat." Giit ng kanyang ama na si Mang Ricardo, nakaraniwang tahimik. "Paano ang kinabukasan mo? Paano ang magiging anak mo? Kaya ba niyang sustentuhan ang isang pamilyang tulad ng sa atin? Doktor ka, Emilia. Mayaman ka. Pwede kang pumili ng kahit sinong lalaki." Pinipilit ni Emil na ipaliwanag ang mga katangian ni Tonyo. Ang kanyang kasipagan, ang kanyang kabaitan, ang kanyang sensiridad. Ngunit tila bingi ang kanyang mga magulang. Para sa kanila, ang panlabas na katayuan ni Tonyo ang tanging nakikita. Maski ang kanyang mga kapatid na sina Kuya Anton at Ate Lisa niya ay nagpahayag din ng pagkabahala. "Emil, isipin mong mabuti. Mahal ka lang niya dahil sa pera mo. Hindi ka niya mapapantayan." Payo ng kanyang Kuya Anton. Samantala, sa kabilang banda naman, sa mundo ni Tonyo, iba naman ang uri ng hamon. Ang kanyang mga kasamahan sa palengke ay nagpahayag ng paghanga at pagkamangha. Ngunit mayroon din namang ilan na nagbigay ng mga papaluyang tingin at bulong-bulungan. "Ayos ka pare, nakakabingwit ka ng doktora," sigaw ng isa niyang kasamahan. "Tiyak na yayaman ka niyan, Tonyo. Wala ka nang gagawin kundi magbilang ng pera," panunodyo pa ng isa. Hindi man diretsahan, pero ramdam ni Tonyo ang bigat ng mga inaasahan at ang pressure na kaakibat ng kanilang relasyon. Nagkaroon din ng pagdududa ang kanyang tita Elena na nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. "Sigurado ka ba dyan, iha?" tanong ni tita Elena niya. "Alam kong mabuti kang tao, pero iba ang mundo nyo ng doktora. Hindi mo ba naisip na baka masaktan ka lang sa huli?" Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang pag-iibigan ni na Emil at Tonyo. Naging kanlungan nila ang isa't isa sa gitna ng unos. Tuwing gabi, matapos ang magapang trabaho ni Emil at ang pagod ni Tonyo sa palengke, nagtatagpo sila sa isang maliit na karinderya o sa parke. Doon, ibinabahagi nila ang kanilang mga karanasan at damdamin. "Minsan, naisip ko, Tonyo, tama bang desisyon ko?" tanong ni Emil isang gabi habang nakatingin sa malayo. "Ang hirap pala kapag hindi tanggap ng pamilya mo." Hinawakan ni Tonyo ang kanyang kamay.
Huwag kang mag-alala, Emil. Harapin natin yan na magkasama. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Sapat na yun para sa akin. Ang mga simpleng salita ni Tonyo ay sapat na upang pagaanin ang loob ni Emil. Nakikita niya sa mga mata ni Tonyo ang pagmamahal at sinseridad na hinahanap niya sa isang partner. Para sa kanya, ang mga sandaling iyon, ang kanilang pagiging magkasama ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay o posisyon sa lipunan. Naging sining din sa kanila ang paglalapat ng kanilang magkaibang mundo. Sinubukan ni Emil na maintindihan ang pangaraw-araw na pamumuhay ni Tonyo. Paminsan-minsan, sinasamahan niya ito sa palengke. Hindi bilang isang doktora, kundi bilang isang kasama. Namamangha siya sa kasipagan at pakikipagkapwa-tao ni Tonyo sa kanyang mga katrabaho at sa mga suki. Ang galing mo pala makisama, Tonyo. Puna ni Emil habang pinagmamasdan nitong kausap ang isang tindera. Kailangan, Emil. Dito sa palengke, parang pamilya na kami. Sagot ni Tonyo sabay ngiti. Samantala, sinubukan din ni Tonyo na makibagay sa mundo ni Emil. Pinilit niyang matuto ng ilang formal na etika at nagbasa ng mga libro upang magkaroon ng dagdag na kaalaman. Gusto niyang mapantayan si Emil, hindi sa yaman o posisyon, kundi sa antas ng kanilang pag-uusap at pag-iisip tuwing dinadalaw niya si Emil sa ospital. Pinipili niya ang kanyang pinakamalinis na damit kahit na ito ay luma na. Gusto niyang maging presentable para kay Emil. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang halaman na diniligan ng pagsubok. Mas lalo itong lumago at lumalim sa bawat pagsubok na kanilang hinarap. Natuto silang pahalaga ng bawat isa, ang kanilang mga pagkakaiba at ang mga aral na dala ng kanilang relasyon. Para kay Emil, si Tonyo ang nagbigay kulay sa kanyang buhay na puro trabaho. Para naman kay Tonyo, si Emil ang nagpatunay na ang pangarap ay maaaring maging totoo, anuman ang iyong katayuan sa buhay. Sa bawat pagdududa, sa bawat panunukso, lalo silang kumapit sa isa't isa. Ang kanilang simpleng pag-ibig ay naging inspirasyon sa ilan at patuloy na palaisipan sa iba. Ngunit para sa kanila, sapat na ang kanilang pagmamahalan upang labanan ang mundo. Samantala, sa kabila ng patuloy na pagtutol ng pamilya ni Emil, lalo na ng kanyang ina, naging matatag ang pasya ni Emil at Tonyo na magpakasal. Pinili nilang maging simple ang kanilang kasal, nagaganapin sa isang maliit na simbahan sa probinsya ni Tonyo, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan ni Emil. Ito ang naging kompromiso nila. Hindi man ito ang kasal na pinangarap ni Emil noong bata pa siya, ang mahalaga ay makasal sila sa lalaking tunay niyang mahal. Ang pagpaplano ng kasal ay naging isang serye ng mga hamon. Ang pinakamalaki ay ang usapin sa pondo. Si Emil bilang isang doktor ay may sapat na ipon. Ngunit ayaw niyang siya ang gumastos sa lahat. Gusto niyang maging bahagi si Tonyo sa paggastos, kahit maliit na halaga. Huwag kang mag-alala, Emil. Akong bahala dyan. Paliwanag ni Tonyo. Bawat sintimo na gagamitin ko para sa kasal natin, pinaghirapan ko. At totoo nga, naging mas masipag si Tonyo. Kung dati ay kargador lang siya sa palengke, ngayon ay umaabot na rin siya sa pagkuha ng iba't ibang trabaho. Taghakot ng basura sa umaga, tagabuhat ng mga sako sa gabi. Lahat ng ekstra trabaho ay kanyang pinasok upang makapag-ipon para sa kanilang kasal. Nakita ni Emil ang dedikasyon ni Tonyo at lalo siyang humanga dito. Ang bawat pisong naiipon ni Tonyo ay pinagpapawisan niya, at iyon ang nagpahalaga sa kanilang pagpapakasal. Ngunit may mga pagkakataong napapaisip si Emil. Minsan, kapag nagpupunta siya sa palengke upang bisitahin si Tonyo, nakikita niya itong nakikipag-usap sa iba't ibang tao. Hindi lang sa mga tindera at kargador.
Minsan, may nakikita siyang matatandang negosyante na nakikipag-usap kay Tonyo at tila hindi naman tungkol sa pagbubuhat ang pinag-uusapan nila. May pagkakataon pang nakita niya si Tonyo na nagbibigay ng payo sa isang negosyante tungkol sa pagpapabuti ng kanilang negosyo. Anong pinag-uusapan niyo, Tonyo? Tanong ni Emil isang araw. Wala yun, Emil. Hinihingi lang nilang opinyon ko tungkol sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Matagal na kasi ako dito sa palengke, kaya marami akong alam sa mga patakaran ng kalakalan. Paliwanag ni Tonyo na tila may bahid ng pag-iwas. Hindi na nagtanong pa si Emil, kahit na may pakiramdam siyang mayroon pang higit pa doon. Ayaw niyang pangunahan ang kanyang damdamin, lalo na at abala sila sa paghahanda sa kanilang kasal. Isa pang insidente ang nagbigay ng paiwatig. Isang araw, kailangan nilang pumili ng singsing. Niyaya ni Emil si Tonyo sa isang jewelry store sa mall. Habang tinitingnan ni Emil ang mga singsing, napansin niya na tila pamilyar na si Tonyo sa klase ng mga bato at sa halaga nito. Hindi lang basta sa presyo, kundi sa kalidad. Tonyo, paano mo nalaman na ang sapphire na iyan ay mas mahalaga kaysa sa topaz? Kahit na halos pareho sila ng kulay? Tanong ni Emil. Nabasa ko lang sa internet, Emil. Mabilis na sagot ni Tonyo. Mahilig ako magbasa tungkol sa mga gemstones. Hindi na naman nagtanong si Emil. Pinaniwalaan niya ang paliwanag ni Tonyo. Kahit na may maliit na tinig sa kanyang isip na nagsasabing parang may kakaiba. Ang mga paghahanda ay nagpatuloy. Naging aktibo si Tonyo sa pag-aasikaso ng mga papeles, pagkuha ng mga permit at pakikipag-ugnayan sa pari. Minsan, nahuli ni Emil si Tonyo na may hawak na isang listahan ng mga bisita na tila mas mahaba kaysa sa kanyang inaasahan. At may mga pangalang tila hindi naman nagmula sa mundo ng palengke. Sino yang mga yan, Tonyo? Tanong ni Emil habang tinitingnan ang listahan. Mga kamag-anak ko sa probinsya, Emil. Sagot ni Tonyo at mabilis na tinupi ang papel. Nako, kailangan na nating magmadali. May pupuntahan pa tayo. Pinilit ni Tonyo na ibahin ang usapan at hindi na nagtanong pa si Emil. Maraming beses na niyang napapansin ang mga ganitong lihim ni Tonyo. Ngunit pinipili niyang baliwalain. Pinagtitiwalaan niya si Tonyo at ayaw niyang mag-isip ng masama. Lumipas ang mga linggo at papalapit na ang araw ng kanilang kasal. Sa wakas, unti-unting lumambot ang puso ng pamilya ni Emil, lalo na ng kanyang ama. Sa isang simpleng hapunan, kinausap siya ng kanyang ama. Emil, hindi man namin maintindihan ang desisyon mo, pero mahal ka namin. Sabi ni Mang Ricardo. Kung saan ka masaya, doon kami. Basta siguraduhin mong hindi ka sasaktan ng Tonyo na yan. Naiyak si Emil at niyakap ang kanyang ama. Ang basbas ng kanyang ama ay malaking bagay para sa kanya. Kahit si Aling Remedios ay hindi nagaanong nagreklamo. Bagaman, ramdam pa rin ang pagkaalinlangan sa kanyang mga tingin. Isang linggo bago ang kasal, dinala ni Tonyo si Emil sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na lugar sa probinsya. Dito tayo titira, Emil. Sabi niya habang nakangiti. Simpleng bahay lang, pero aalagaan kita dito. Ang bahay ay simple lang, ngunit malinis at kumpleto sa mga pangunahing kagamitan. May maliit na hardin sa likod at presko ang hangin. Naantig ang puso ni Emil. Para sa kanya, ang simpleng bahay na ito ay mas mahalaga kaysa anumang mansyon dahil puno ito ng pagmamahal at pangarap nilang dalawa. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok ng bahay, may nakita siyang estante na puno ng mga libro. Hindi lang basta mga libro,
kundi mga libro tungkol sa negosyo, ekonomiya at pamamahala. Mayroon ding mga libro tungkol sa kasaysayan at iba't ibang kultura. Tila hindi ito ang koleksyon ng isang simpleng kargador. Tonyo, binabasa mo ba lahat ng yan? Tanong ni Emil habang tinitingnan ang mga libro. Oo Emil. Sagot ni Tonyo na tila nagmamadaling lumapit sa kanya. Mahilig lang talaga akong magbasa. Dito ko nilalagay ang lahat ng mga nabili kong libro. Hindi na nagtanong si Emil. Ngunit sa kanyang isip, nagsisimula ng mabuo ang isang palaisipan. Ang mga maliit na paywatig, ang mga hindi maipaliwanag na kaalaman ni Tonyo, at ang kanyang mga lihim. Lahat ay tila nagtuturo sa isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Malapit na ang araw ng kasal. At sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga paywatig, nanatiling excited si Emil. Ang mahalaga para sa kanya ay ang pagmamahalan nila ni Tonyo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maiwasang magtanong, sino nga ba talaga si Tonyo? Dumating ang pinakahihintay na araw. Ang simbahan sa probinsya ay simple ngunit pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at puting tela na nagbibigay ng eleganteng dating. Ang panahon ay perpekto. Maliwanag ang sikat ng araw ngunit may mahinang simoy ng hangin na nagdadala ng sariwang amoy ng mga bulaklak at lupa. Ang mga bisita ay unti-unting dumarating, kabilang ang pamilya ni Emil, na bagamat hindi pa rin ganap na tanggap ang lahat, ay naroroon upang suportahan ang kanilang anak. Naroon din ang ilang mga kaibigan ni Emil mula sa ospital at ang mga kapwa kargador ni Tonyo mula sa palengke. Sa silid ng babaeng ikakasal, si Doktora Emil ay naghahanda. Suot niya ang isang eleganteng puting gown na simple ngunit perpektong bumagay sa kanyang tindig. Ang kanyang mahabang kulot na buhok ay nakapusod pa itaas na nagpapakita sa kanyang magandang leeg at balikat. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang bagyang kaba at halo-halong emosyon. Ang araw na ito ay ang katuparan ng kanyang pangarap, ang magpakasal sa lalaking mahal niya. Ngunit naroon pa rin ang mga katanungan tungkol kay Tonyo. Ang mga maliliit na paywatig na kanyang napapansin. Napakaganda mo anak, sabi ni Aling Remedios na bihirang magbigay ng papuri. Kahit na matigas ang kanyang puso sa umpisa, hindi niya mapigilang hangaan ang ganda ng kanyang anak. Salamat ma, sagot ni Emil, sabay yakap sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Dumating ang oras, nagsimula ng tumugtog ang organ at unti-unting bumukas ang pinto ng simbahan. Dahan-dahang lumakad si Emil patungo sa altar. Hawak ang braso ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng easel kung saan naghihintay ang kanyang groom. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang altar ay walang tao. Wala si Tonyo. Nagsimulang kumalat ang bulungan sa mga bisita. Si Aling Remedios ay biglang kinabahan at muling sumama ang kanyang muka. Nasaan ang lalaking iyon? Pinahiya niya tayo, Emelia! Halos pabulong niyang reklamo, ngunit sapat para marinig ni Emil. Naramdaman ni Emil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Takot, pagkabigo, pagdududa. Tama nga bang kanilang mga magulang? Iniwan ba siya ni Tonyo? Ngunit pinilit niyang maging kalmado. Hindi ito gagawin ni Tonyo, may dahilan. Nang makarating siya sa altar, hinarap niya ang pari na tila nagulat din. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng simbahan.
Ang tunog ay kakaiba, hindi tulad ng ordinaryong sasakyan. Isang tunog ng malakas na makina, ngunit may kasamang kakaibang ganda. Lahat ng mata ay napatingin sa pintuan ng simbahan. Mula sa labas, dahan-dahang sumulpot ang isang itim na VIP car. Isang mamahaling sasakyan, malinis at makintab, na may dark tinted windows. Huminto ito sa tapat ng simbahan at ang lahat ay nagtaka. Sino ang sakay nito? Mula sa loob ng simbahan, kitang-kitang pagbukas ng pinto ng VIP car. At doon, dahan-dahang bumaba si Tonyo. Ngunit hindi na siya ang dating Tonyo na nakasanayan nilang makita sa palengke. Suot niya ang isang perpektong suit na gawa sa mamahaling tela at tila pinasadya para sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang pangkalahatang anyo ay nagbibigay ng aura ng kapangyarihan at karangyaan. Wala na ang galos sa kanyang kamay. Wala na ang pawis sa kanyang muka. Bagkus, isang ngiti na may bahid ng misteryo ang nakapintas sa kanyang labi. Dahil doon ay nagulat ang lahat. Nagsimulang lumakas ang bulungan sa loob ng simbahan. Ang pamilya ni Emil ay tulalang nakatingin sa kanilang groom. Si Aling Remedios ay napahawak sa kanyang bibig. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Maski ang mga kaibigan ni Emil ay nagulat. Ang pinakamataas na pusta nila ay isang simpleng suit na nabili sa department store. Hindi isang ganito kamahal na kasuotan. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay kay Emil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at halos hindi niya makilala ang lalaking papalapit sa kanya. Si Tonyo ba talaga iyon? Ang kargador na nanligaw sa kanya sa palengke. Ang lalaking pinaglaban niya sa kanyang pamilya. Dahan-dahang lumakad si Tonyo patungo sa altar. Ang bawat takbang ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Emil at isang matamis na ngiti ang ibinigay niya rito. Nang makarating siya sa altar, hinawakan niya ang kamay ni Emil. Pasensya na mahal, bulong ni Tonyo, ngunit sapat para marinig ni Emil. Ayaw kitang pahiyain, kaya hindi ko naisip na magsuot ng ordinaryong damit sa araw ng ating kasal. Naguluhan si Emil. Anong ibig niyang sabihin? Sino siya talaga? Ang kanyang puso ay bumibilis. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa matinding pagtataka. Ang lahat ng mga paywatig, ang mga tanong na pinilit niyang baliwalain ay biglang luminaw. May malaking lihim na tinatago si Tonyo. Ang pari na tila nakabawi na rin sa gulat ay nagsimula ng magsalita. Ngunit ang mga mata ni Emil ay nanatili kay Tonyo. Sinusubukan niyang basahin ng kanyang mga mata. Sinusubukang alamin kung sino ba talaga ang kanyang pakakasalan. Ang seremonya ay nagpatuloy. Ngunit para kay Emil, tila lumilipad ang kanyang isip. Ang kanyang mga panunumpa ay sinabi niya ng mekanikal, habang ang kanyang isip ay patuloy na nagtatanong. Nang dumating ang oras ng paggalik, hinalikan ni Tonyo si Emil ng may pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit sa halik na iyon, tila may nagsasabi kay Emil na mayroon pang hindi niya nalalaman. Matapos ang seremonya, habang naglalakad sila palabas ng simbahan, ang bulungan ay naging mas malakas. Ang mga bisita ay puno ng pagtataka at kuryosidad. Ang mga kapwa kargador ni Tonyo ay hindi makapaniwala. Si Aling Remedios ay tila nakalimutan na ang kanyang reklamo at nakatingin na lang sa VIP car na naghihintay. Sino ka talaga, Tonyo? Tanong ni Emil nang sila ay makalabas ng simbahan. Ngunit bago pa sumagot si Tonyo, binuksan ng isang chauffeur ang pinto ng VIP car. Ito ang aling sulyap ni Emil sa dating Tonyo. Ang kargador, bago tuluyang malantad ang tunay nitong pagkatao.
Pumasok sina Emil at Tonyo sa mamahaling VIP car. Ang loob nito ay maluwag at may halimuyak na mamahaling pabango. Ang mga upuan ay gawa sa dekalidad na leather at may maliit na bar sa isang gilid. Nagulat si Emil sa kanyang nakita. Ito ay malayo sa kanyang inaasahan. "Sino ka talaga, Tonyo?" Ulit ni Emil, at sa pagkakataong ito, hindi niya na maitago ang kanyang pagkalito at bagyang galit. "Buong panahon, may tinatago ka ba sa akin?" Huminga ng malalim si Tonyo at kinuha ang kamay ni Emil. "Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko intensyong lokohin ka, pero kailangan kong gawin ito." Tumingin si Tonyo sa kanyang mga mata at nagsimulang magpaliwanag. "Ang totoo, Emil, ang pangalan ko ay hindi lang basta Tonyo. Ako si Antonio, Tonyo de la Cruz, at ako ang nag-iisang tagapagmana ng De La Cruz Group of Companies. Kami nagmamayari ng mga malalaking supermarket chain sa buong Pilipinas, kabilang ng karamihan sa mga palengke na aming pinaglilingkuran. Oo, pati na rin ang palengke kung saan tayo nagkakilala." Nanlaki ang mga mata ni Emil. Ang De La Cruz Group of Companies, ang sikat na kumpanya na ang logo ay nakikita niya sa bawat sulok ng syudad. Ang kumpanya na kinikilala bilang isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay sa bansa. Hindi niya akalain na ang hamak na kargador na inakala niyang mahal niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Kargador? Bakit ka naging kargador?" Talong ni Emil. Hindi pa rin makapaniwala. "Ito ay bahagi ng isang personal na misyon," paliwanag ni Tonyo. "Mula pagkabata, pinalaki ako ng aking lolo sa paniniwalang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa pagkakakilala sa puso ng mga tao at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan. Kaya bago ko tuloy ang hawakan ng pamamahala ng aming kumpanya, ipinadala niya ako sa iba't ibang sektor ng aming negosyo upang maranasan ang tunay na buhay, upang makasalamuha ang mga tao sa pinakamababang antas. Simula sa pagiging janitor, delivery boy, hanggang sa pagiging kargador sa palengke. Ito ang paraan para malaman ko kung ano ang tunay na pulso ng aming negosyo at kung paano makatulong sa mga empleyado at suki. At sa palengke, nakilala kita." Patuloy ni Tonyo habang inahawakan ang pisngi ni Emil. "Sa umpisa, nagulat ako sa ganda mo. Pagkatapos, nahulog ang loob ko sa kabaitan at kasimplihan mo. Ang lahat ng mga babaeng nakilala ko noon ay interesado lang sa aking kayamanan. Pero ikaw, Emil, nakita mo ako bilang Tonyo, ang kargador. Minahal mo ako sa kung sino ako, hindi sa kung ano ako. Iyon ang hinahanap ko sa buong buhay ko." Napuno ng iba't ibang emosyon si Emil. Galit, pagkabigo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Tonyo. Ang kanyang paliwanag ay makatuwiran at nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngunit ang hirap tanggapin ang katotohanan na ang lalaking pinakasalan niya ay may ganoong kalaking lihim. Paano ang mga libro?" tanong ni Emil. Biglang naalala ang library sa bahay ni Tonyo. "Bahagi rin ng paghahanda ko sa pamamahala ng kumpanya. Gusto kong maging handa, hindi lang sa teorya kundi sa praktikal na karanasan. Ang mga payo ko sa mga negosyante sa palengke ay base sa aking mga nalalaman sa negosyo." Paliwanag ni Tonyo. Sa labas, nagsimulang umalingaw-ngaw ang bulungan. Ang pamilya ni Emil, lalo na si Aling Remedios, ay tila naliliwanagan na. Ang mga kaibigan ni Emil ay nagtataka at ang mga kapwa kargador ni Tonyo ay hindi makapaniwala. Ang lahat ay nakatingin sa VIP car na tila naghihintay ng pagbubunyag. Nang uminto sa sakyan sa isang magarang resepsyon, bumaba si Tonyo at binuksan ang pinto para kay Emil. Ang resepsyon ay nakahanda sa isang malawak na hardin ng isang marangyang hotel.
na malayo sa simpleng kasalan na inaasahan ni Emil. Nagulat na lang si Emil nang makita ang kanyang mga magulang na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na tila pamilyar. Si Don Alfredo de la Cruz, ang lolo ni Tonyo, at ang nagtatag ng De La Cruz Group of Companies. Nang makalapit sila, sinalubong sila ni Don Alfredo. Sa wakas, Antonio, masaya akong nakita mo ang babaeng magpapasaya sa iyo. Naging matagumpay ka sa iyong misyon. Doon na naintindihan ni Emil ang lahat. Hindi lang basta isang pagpapanggap ang ginawa ni Tonyo. Ito ay isang paglalakbay upang makilala ang kanyang sarili at matuklasan ang tunay na pagmamahal. Hinarap ni Tonyo ang kanyang mga magulang. Mama, Papa, kilala niyo na po siguro si Antonio de la Cruz. Ako po, ang asawa ng anak ninyong si Emil. Ang ekspresyon ni Aling Remedios ay nagbago mula sa pagkabahala tungo sa pagkamangha at pagkatapos ay sa tuwa. Antonio, anak, bakit hindi mo naman sinabi? Nako, ang anak ko ay nakakuha ng isang Antonio de la Cruz. Niyakap niya si Tonyo at sa unang pagkakataon, nakita ni Emil ang tunay na pagtanggap sa mga mata ng kanyang ina. Ang resepsyon ay naging isang selebrasyon hindi lamang sa kanilang kasal, kundi ng pagbubunyag ng isang lihim na nagpapatunay sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ipinaliwanag ni Tonyo ang kanyang misyon sa lahat ng mga bisita. Nagulat ang lahat, ngunit karamihan ay humanga sa kanya. Para kay Emil, ang pagbubunyag ay nagdala ng kalinawan. Oo, may bahid na pagtatampo sa umpisa. Ngunit nakita niya ang dedikasyon ni Tonyo. Ang kanyang pagnanais na makita siya bilang isang tao, hindi bilang isang titulo o kayamanan. Salamat sa pagmamahal mo, Emil. Bulong ni Tonyo habang sumasayaw sila. Salamat. At minahal mo ako, ang kargador. Salamat din sa iyo, Tonyo. Tugon naman ni Emil. Dahil pinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa katayuan, kundi sa puso. At ngayon, ipinagmamalaki kong sabihing pinakasalan ng doktora, ang kargador, na hindi lang basta kargador, kundi ang lalaking nagpatunay ng pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagkakaiba. Ang kanilang kwento ay naging isang alamat sa palengke at sa mga ospital. Ang kwento ng kargador at ng doktora na pinagsama ng tadhana at ng isang lihim na nagpatunay na ang pagmamahal ay totoo, anuman ang iyong kalagayan sa buhay. At sa uli, ang kanilang pag-ibig ay naging isang inspirasyon sa lahat, na ang tunay na ginto ay hindi sa kayamanan matatagpuan, kundi sa puso ng isang nagmamahal. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.